Bakit sa Pilipinas, ang simpleng pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay parang pangarap na ang hirap matupad? Disenteng bahay na may matinong pader at maayos na bubong. Parang mas realistic pa na manalo ka sa raffle ng washing machine kaysa magka-title ka ng hindi inuubos ang kaluluwa mo. Tignan mo yan ha, ang daming developer, ang gaganda ng pangalan ng subdivision. Parang katabi raw ng Beverly Hills. May clubhouse, may swimming pool, may maayos na komunidad. Tapos ang banat ng ahente, 10,000! Lipat agad! Pucha, akala mo, bibili lang ng fishbowl sa kanto. Kasi hindi ganun kasimple. May reservation fee, may down payment na puti na ang mata mo at tutsang mo sa ilong bago mo matapos bayaran. Tapos may monthly amortization na parang hinihingi ang pinagsamang sweldo ng buong angkan ninyo. Plus moral support ng ninong at 3 OFW na kamag-anak. So bago mo mahawakan ng titulo, naka-confine ka na sa ospital. At ang ending, sa langit mo lang aabangan kung paano magpapatayan ng mga anak mo sa hatian ng lupa. Ayos talaga naman. Puisit talaga! Ganon ka-romantic ang real estate sa Pilipinas. Ang kinakagalit ko, hindi lang mahal ang bahay. Ang kinakagalit ko, maraming mamamayan ang walang tunay na access sa murang pabahay. At kung meron man, sobrang layo. Sobrang layo na 5 bundok muna bago ka makakita ng Jollibee, Signal, at palatandaan ng sibilisasyon. Parang ang affordable housing sa atin, laging may kasamang free trial ng isolation. Samantalang ang Pilipinas may lupa. Maraming lupa. May espasyo. May probinsya. May pwedeng i-develop. Pero bakit ang dating mas pinapaboran pa ang mga milyonaryo na bumili ng malalawak na lupain na parang painting lang sa pader nila? Land bank para sa mayayaman. Life sentence sa renter para sa ordinaryong Pilipino. At huwag niyo akong bigyan ng lecture na, may socialized housing naman eh. Oo, meron. Pero kahit ang gobyerno, aminado na malaki pa rin ang gaps sa affordable housing. At kahit tinaasan na ang socialized housing ceiling, hanggang 850,000 pesos pa rin ang pwedeng halaga ng unit. Boss, socialized daw. Pero ang presyo, gusto ko pa rin i-social climbing sa bangko. Kaya ang tanong ko, simple lang. Bakit sa bansang may lupa, ang ordinaryong tao, pakiramdam niya, squatter siya sa sarili niyang pangarap? Bakit ang may pera, pwedeng bumili ng bundok, isla, at horizon? Pero ang normal na Pilipino, kailangan munang patunayan na karapat-dapat siyang magkaroon ng bubong. Real talk lang. Ang bahay hindi luho. Hindi dapat jackpot price. Hindi dapat premyo lang sa iilang marunong kumita ng sobra. Ang disenteng pabahay ay dapat pundasyon ng buhay, hindi panghabang buhay na habulan ng payslip, requirements, at false hope. Kasi kung ang simpleng bahay ay nagmumukhang luxury item, hindi market success ang tawag dyan. Planning failure ang tawag dyan. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks. Kung saan ang pangarap ng Pilipino, hindi dapat namamatay sa reservation fee pa lang. See you guys later.